Title: Boying iginiit na hindi siya hawak sa leeg ni Junior. Mariing itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na siya ay nasa kontrol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit pa ito ang nagtalaga sa kanya sa pwesto. Sa isang panayam, nilinaw ni Rimulya na ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body at walang sino man, kahit ang Malacanang, ang maaaring magdikta o makialam sa kanyang mga desisyon. Ayon sa Ombudsman, ito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya: oo, Pangulo ang nag-appoint sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon na hawak niya ako. Wala siyang kontrol sa ombudsman. At ang bawat desisyon ko ay nakabatay lamang sa ebidensya at sa batas, hindi sa politika. Wow! Ang gandang pakinggan, ano? Dagdag pa niya, hindi raw gagamitin ang ombudsman bilang kasangkapan ng sinumang nasa kapangyarihan. At patuloy itong kikilos bilang tagapagtanggol ng bayan laban sa katiwalian, batay sa batas at ebidensya, hindi sa ma-impluensya ng politika. Okay. So, lahat yung sinabi niya is, yun yung ideal. Yun yung pangyayari mula nung na-establish ang Office of the Ombudsman. Ganon nga. Talagang independent ang mga ombudsman. Kasi mulat sa poll before kay Ombudsman Rimulya, lahat ng na-appoint na ombudsman ay galing sa judiciary. Walang politiko na designate o na-appoint na ombudsman. Ngayon lang nagkaroon tayo ng isang politiko na wala siyang experience sa judiciary. Hindi siya naging judge pataas. Kaya hindi mo talaga masisi ang taong bayan na mag-speculate na ang appointment ni Ombudsman Rimulya ay may political consideration, o borrowing the statement of former presidential spokesperson Edwin Lasierda. Ang kanyang pananaw ganito: Boying Rimulya is an insurance policy of Marcos Jr. na pinorsight na ng Marcos administration after 2028. Wala na sila sa poder at magdagsaan ang mga kaso na isasampa laban sa Marcos Jr. administration. Nandyan na ang kanilang pambato na si Boying Rimulya. Yan ha. At hindi lang si Edwin Lasierda ang may ganyang pananaw. Marami na akong nabasang mga comments, mga abogado, Attorney Topacio, Attorney Sal Panelo, Attorney Harry Roque, marami pa. Iisa ang pananaw nila na sinasabi ay political accommodation ang pagka-appoint ni Boying Rimulya as ombudsman. But depende na sa perception ng taong bayan. Tingnan natin dito yung nag-comment. Ulitin ko, napaka-ideal yung sinasabi niya. Magandang pakinggan. Kaya lang, malaking kaibahan yung sinasabi kaysa doon sa actual na mangyayari on the ground. People who reacted. Tignan natin dito kung naniniwala ba sila sa pahayag ng ombudsman.
1,400 people ang nag-react. Kasi kapupos pa lang ito, wala pang isang oras. Ito, 1,100 ang tumatawa, 175 ang galit, 100 lang ang nag-like. So wala pang 1% ang naniniwala sa pahayag ng ating ombudsman. Okay, so comments. Tignan natin ang mga comments ha. May Dimaala Molina. Kung di ka hawak, baka it's the other way around. Dahil kung anong gusto mo, yun nakukuha mo, kaya ka dyan na ombudsman. Mab Boltron, your actions speak louder than your words. O, ibang sinasabi, ibang nangyari. Okay, example na lang. Senator Bato, nagreklamo. Ka-appoint pa lang ni Ombudsman Boying Rimulya, ang una niyang pronouncement is ganito: pag-aaralan natin ang SALN ni BP Sara and look for discrepancies. Di ba? Ako nga, nabigla ko na, ala, ito na. Klaro na. So sabi ni Senator Bato na, ano ba naman tong ating ombudsman? Kaupo pa lang. Tinatarget ng mga Duterte. Hindi daw ma-weaponize ang ombudsman. O, anong sabi? Usapan nila ni Secretary Vince Dizon. Ombudsman ito ha. Imbestigahan ang connection ni Senator Bongo dahil ang kanyang pamilya o tatay kontraktor. Imbestigahan. Ayun, yung mga unang lumabas. Ano na? Pwede ba ilabas nyo ang resulta sa investigasyon? Baka wala kayong nakita. Kagaya ng flood control project sa Davao. Yun ang inuunang iniimbestiga. Ngayon, wala naman silang makitang depekto. Paring dating adiktos, nag-ribbon cutting sa bagong AJK Museum. Yung AJK, yun na yung mga hinihinalang biktima ng war on Polvoron panahon ni Tate Digong. Pinangunahan mismo ni Father Flaviano Villanueva, isang self-confessed former addictus, ang ribbon cutting sa paglulunsad ng Lakbay Museo ng Paghilom. Ang kauna-unahang mobile museum sa bansa na nakatuon sa mga kwento ng mga biktima umano ng AJK. Ang exhibit ay nagsisilbing espasyo ng anilay pag-alala, paghilom at patuloy na panawagan para sa hustisya para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa gitna ng kampanya kontra Polvoron. Dumalo at nagpahayag ng suporta sa proyekto sina, bantayan natin ito ha, Tingog Party List Jude Asidre at Akbayan Party List Representative Shiel Jokno. Okay. So, wala namang problema yung pagkaroon ng museum. Okay ako niyan. Nung malala ko nung schooling ako sa Washington DC noong 2005, 2006. Sa Washington DC, ang daming museum doon. At nakakatulong. Kasi history. Yung una kong nabisita museum doon, yung Dinosaur Museum. Akala ko yung mga dinosaur nung una is likhang kwento lang ba? Talaga, nakakita ko ng buong dinosaur, yung mga buto niya na kumpleto nila at nakatayo ng dinosaur. Totoo pa lang nag-exist ang mga dinosaur thousands of years before.
So, maraming dinosaur ng yung paslang ng mga Hudyo. Yung mga, anong tawag doon? Yung mga ano ng mga Nazi, yung si Hitler. Grabe, nakakaiyak. Ano pa? Space Museum. So, dito sa ating bansa, napasyalan ko na yung National Museum. Ang ganda. Gusto ko pang balikan. So, ito is AJK Museum. No problem for me. Kailang, ang nakakapagtaka, ginawa pa nilang mobile. Siguro, sakyanan ito. Tapos nandyan siguro yung mga litrato ng mga alleged victims. Yun ba, kasama ba yan si nanay? yung anak pala niya is bago lang napaslang. Ito nakalimutan ko na yung nanay na yun. Pinipresenta nila na ito, anak ko, biktima panahon ni Digong. Yung pala, namatay yung anak niya panahon na ng Marcos Jr. administration. Mga ganun ba? Nabubuking sila. Bakit pa ginawa yung mobile? Iikot sa mga buong Pilipinas. Ito, opinion ko lang ito. Kasama na ito sa paghahanda ng Presidential Election 2028 para masira nila ng gusto ang credibility ng mga Duterte. Yan, si Tatay Digong. Para maapektuhan ang candidacy ni VP Inday Sara. Kasi, nandyan, tingog, party list. Anong kinalaman ng tingog sa AJK? Tauhan yan ni Romualdez. So, nakikita ko baka may plano pa si dating Speaker Martin Romualdez na tatakbo sa 2028. Basta lang masira nila ang Duterte, lalo na si VP Sara. Then, may pag-asa pa nila sila. Kasi kung sila lang maglalaban, pwede. May pag-asa. Example, Marcos Camp, kandidato nila, Romualdez. Sa Dilawan naman, kakamping, si Hontiveros. Tapos, wala na si VP Sara. O kaya, may kandidato palang i-endorse ni VP Sara. So, kung kasama dyan si Tingog, party list, nandyan pa ang akbayan, opinion ko lang ito, may halong politika na yan. Naniniwala ako sa ipinos ni Congressman Pulong Duterte na it's a report, parang anong klaseng report yun, na ang CIA orchestrating a nationwide campaign to magano ng mga narratives para magpakalat ng mga narratives through different groups para masira ang candidacy ni VP Sara. Ayan, joint effort ito ng mga loyalist, mga kakamping, makakaliwa, civil society groups, para siraan ng todo si VP Sara, para humina na ang kanyang imahe, kredibilidad by 2028. At ginagawa na nila ngayon. So, yan po ang labanan ngayon, battle of narratives. Sige lang, no problem. Ang masasabi ko lang dyan is, you can never put a good man or woman down. Kahit nakakulong ang ating Tatay Digong, siraan nila ng siraan, but in the hearts of millions of Filipinos, I still believe, marami pa rin ang naniniwala na maganda ang maraming naitulong si Tatay Digong natin noong kapanahunan niya.